Naku po mga kababayan, marami na namang magagalit dito sa pahayag po ni BP Inday dito sa pagbisita niya kay former President Duterte dito sa Dahig at isiniwalat niya din ang kalagayan ni former President Duterte. Good news po ito mga kababayan. At binatikos din po ni BP Inday itong impeachment laban sa kanya. Ginagawa lang daw fundraising mga kababayan. So, ikakagulat nyo itong pahayag ni BP Inday mula sa Dahig sa pagbisita niya sa kanyang ama. So, ito na po. Ay, VP, bago lahat ang mga kababayan, pa-subscribe po si Alvin Dave Sarsate official. Ayan, si Alvin and Tourism mga kababayan. So, ito na po. Inday, welcome back to the Netherlands. Good afternoon. How are you today? I'm okay. Gikan ko galing ako nagbisita kay President Duterte. And he's okay as well. VP Inday, on behalf of the Filipino community of The Hague and all over the world, Happy New Year to you. Thank you. Happy New Year to everyone as well. And I wish everyone success, good health, and happiness, of course. VP, is it okay for you kung meron ka man New Year's resolution for 2026? Wala na, tigilan nga kayo sa parang... Wala na. Wala na akong New Year's resolution kasi sa edad ko, natutunan ko na yung mga New Year's resolution, hindi talaga siya nasusunod. Kaya hindi na ako nag-New Year's resolution. Yung sabi nila, New Year's resolution ko, hindi na ako mag-soft drinks. It's good for 1 week. Pagkatapos ng 1 week, nag-soft drinks na yun. Kaya, huwag na. VP Inday, political Ikaw, question. ano ang New Year's resolution? Na to stay healthy na lang, VP. Yun lang. Stay healthy, ha? Oo. Pero ang junk food, Wala no, hindi na mo palit. Palit Japan. Slowly dalawa. lang. Slowly. Ikaw, ma'am, anong New Ikaw, Year's ma'am, daw. resolution mo, ma'am? Ako? Ay, nakaglupan. Oh, wala na, ito. Ilang araw lang, nalimutan na ang New Year's resolution. Ikaw, ma'am, ano? Ang New Year's resolution mo? Healthy na ako. Healthy lang ako. Ako may request. Ma'am. Gusto ko ang business resolution ng ating pagkakaan kami hindi ka kasi. Oo. Yes. Para ano? Para ipakita natin sa mundo yung mali na ginawa kay former President Duterte. Sabi pa natin sa mundo kung paano magdudugo ang puso natin. Simple pangarap. Paano nililigpit yung table sa gabi? Sa gilid lang, ma'am. Diyan. Lagay lang. Pero yung may-ari dito, ma'am, gusto nila na i-remove muna yan because we are actually asking them to allow us to have it stay here. Kasi gusto nila na i-remove pero anong for... May-ari, private ba ito? Yes, for... Ito na, property. Donea. Donea ang name ng owner. It is not just like one part of the government. Aya, government They, subsidized. maintain this place. Oh, hindi na. Oh, sige. Okay, political question lang, ma'am. Nag-file na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? Sa ngayon, wala pa. Hintayin natin ang mga susunod na mga araw kung meron akong reaction. How about the seemingly What? obvious filing of impeachment complaint against you for next month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So, alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. VP, recently the International Criminal Court Office of the Prosecutor through their social media platform released a statement asking or appealing to the Filipino
people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against your father. What's your opinion to this move? And Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So, his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So, I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. Is there something that the former president wished to share to the Filipino people, ma'am, for this year 2026? Unfortunately, hindi kami umabot sa usapan na ganyan. Ang napag-usapan namin kanina ay yung mga tao na nagpapaabot ng pangamusta sa kanya. Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko, kamusta daw ang mga anak ko. Nagtanong siya sa mama ko, kamusta daw yung mama ko. So, baka bukas. First day pa kasi, so medyo all about personal affairs yung tanong. Let's see tomorrow. I think that, mayroon ba kayong question, guys? Ano? Any comment po sa pag-mission po ng Blue Ribbon Committee about sa DPWH corruption? I reflect din the sentiment of many. Blue Ribbon ito ng Senate pala, Yes. no? Hindi ito ICI. Oo. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari. Did you know that Red Ribbon Ayun makes mga its kababayan, ano po masasabi nyo dito sa pahayag po ni VP Sara Duterte? At ayun, marami din daw tinanong si former President Duterte, kumusta ang pamilya ni VP Inday, kumusta ang mama. So makikita natin na sa reaction ni VP Inday na okay ang kalagayan ni former President Duterte. So ayun, mag-comment po kayo sa pahayag ni VP Inday mula sa dahig sa pagdalaw niya sa kanyang tatay. So binanggit niya din yung about sa impeachment sa kanya, ginagawa lang daw fundraising. So kung anong yung pahayag nyo, so mag-comment kayo mga kababayan. So ngayon naman pakinggan natin itong pahayag ni Greco Beljeca patungkol nga ito sa panawagang mag-resign si BBM. Hindi daw ito galing kay VP Sara Duterte. Ayan po. So, mismo nagpatunay na si Greco Beljeca. So ayon po yan dito sa ang balita ngayon. Pakinggan po natin. Sabi, panawagan mag-resign si BBM hindi galing kay VP Sara. Sa gitna ng isinampang impeachment complaint laban sa Pangulo, nilinaw ni former PACC Chair Greco Beljeca na hindi si Vice President Sara Duterte ang nananawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga isyong kinaharap ng administrasyon. Ayon kay Beljeca, malinaw umanong nagmumula ang panawagan hindi mula sa oposisyon o kay VP Sara, kundi sa mga dating taga-suporta mismo ng Pangulo na nawalan na ng tiwala sa kasalukuyang pamamalakad ng gobyerno. Totoo naman mga kababayan, marami nang nawalan ng tiwala, no? Lalo na yung mga dati niyang taga-suporta na kala natin babaguhin niya yung bansang Pilipinas at itutuloy niya yung mga nasimula ni former President Duterte. Pero ang nangyari mga kababayan, pinabayaan niya, wala tayong nakitang pag-unlad sa ating bansa, mga infrastruktura na pabayaan, talagang bagsak talaga ang Pilipinas mga kababayan. At ang malala pa dyan, lumala ang droga, lumala din ang corruption. Talagang matindi yung administrasyon ni BBM. Ayan, sabi pa ni Beljeca, Sara is not calling for BBM to resign. It's coming from former supporters who lost trust in his administration, leading the call. Ayan. Sabi pa dito mga kababayan, hindi si Sara ang nananawagan na magbitiw si BBM. Ang
panawagan ay nagmumula sa mga dati niyang taga-suporta na nawalan ng tiwala sa kanyang administrasyon at sila mismo ang nangunguna sa panawagang ito. Para kay Biljeka, mahalagang ituwid ang ganitong mga usapin upang hindi malinlang ang publiko sa maling naratibo. Ang panawagan ay refleksyon umano ng pagkawala ng kumpiyansa ng mga sektor na dati buong loob na sumuporta sa administrasyon ni Marcos Jr. So ayan po yung buong pahayag ni Rico Biljeka. So hindi po si VP Sara, wala naman binanggit si VP Sara na mag-resign si BBM, no? Mismong talagang pati ang taong bayan na nanawagan na mag-resign siya kasi wala naman kasing nakikitang pagbabago sa ating bansa, mga kababayan. Bagkos nalugmok pa nga, talagang matindi ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pati turismo bumaba, yung corruption tumaas, talagang ekonomiya natin bagsak. Talagang kahit kayo siguro nanonood, baka masabi nyo, sana bumilis ng 2028 para mapalitan na ng liderato natin dito sa bansang Pilipinas. So yun lang po mga kababayan, mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat.